Mabuhay ang Pilipinas National Police! Mabuhay! Sila ang tagabantay natin. Amatay na si Marcos! Ay! Gagawin! Hindi, namatay na ng Marcos eh. Namatay na. Si Lisa, mamatay na. Ah, si Lisa mamatay na. Siya ang hudas sa mundong tomo ng Pilipinas. Lisa Masa. Dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago ko simulan mga kaibigan, sinasaluduhan ko ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang security guard na dati ko mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami yung nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalakayan na yun. Kung saan kami ang nagbabantay noon, ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Pero gusto ko sana malaman ninyo, kasi may nag-YouTube ako sa Makabayan Informative Channel, YouTube ba, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, Sir, hindi naman nila, saan ka bang panik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang, ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Amo! Yun lang yun. Ngayon, ako ay Marcos Royales, by heart Duterte. Duterte pa rin! Bakit by heart Duterte? Tapos by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang Pangulong Duterte ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palakpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam niyo mga kaibigan, alam niyo kaibigan, habang ako'y lalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano obserbahan ko? Ang na-obserbahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako dun sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagkukulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 160 million Pilipino. Yan, yan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuwis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo. Salamat naman! Yun, may dahilan kaya ako nagsasalita dito mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Hindi pa! Hindi ba? Ako namang magkanakaw at sa ng lakambong! Oo, ako na daw nagsinakaw. Sabi ng Panginoon, Commander Bugay, Bigtan, huwag kang munang pumanaw. Maraming ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umuunta sila sa akin. Pero dahil kahit anong bigin nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan nating Pilipino ay naghihirap at tinanapasakan ng ating kapalampayan. Tama! Yun ang hindi ko kaya. Protect Filipino people. Protect our budget. Ito, dinitaw na kami kayo. So, paisip ko na rin ito, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una, ang First Lady. Pangalawa, okay naman na sabi ni Atty. Atty, hindi pesawa ba? Hindi pesawa, Atty. First Lady. Ang una, hindi ba? Okay, First Lady now. Sumunod, Sinumonte. Ang sumunod, Tuwantog. Ang sumunod, bahala na kayo. Okay, bahala na kayo. So yan ang problema natin. Paano natin solusyonan? Solusyonan nga natin
ng taong bayan. Kung hindi natin magagawa, dinadandaan natin mabuo ang men in uniform personnel na nagkakaisang retired na men in uniform personnel. Ibig sabihin, Armed Forces, Police, Coast Guard, Management, ano ba yun, yung Guard, nagkakaisa kami, nag-meeting kami, 2 meeting na kami. Pinipilit namin na mayunay ang Pilipino laban sa tiwalik sa gobyerno. So aasahan niyo yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayong mag-alala. Habang nakubuhay kami ni General Siboy at ang aking mga kasama dito, hindi kami titigil hanggat kami ay may lakas at may buhay para sa pangbayan. Tuloy natin. Maraming salamat. Maraming salamat. Announcement lang. Bukas, bawat isa sa atin na nandito, pwede ba ng 2 tao? Pwede! Ganon. Sinabi natin na bukas, times to na tayo. Magbibigay lang. Every 5:30, Yusik Penrangke. Okay, maraming salamat kay Gerber Migran. Hindi, buhayin natin ang ating mga dugo. Sabayan si Erika before si General Simoy na magbibigay ng kanyang mga pananaw at iba pa ang mga grupo na nandito na nakikinig. Ang sagot sa malawakang pagnanakaw ng mga mamamayan. Pakinggan ko natin ha. Una, ang panawagan ito ay naglalayo na itumpok kung sino ang pasimuno ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang budget ng gobyerno ay hindi magiging legal at operational kung hindi po yan pipirmahan ng presidente na magiging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, kahit tinadaya nila Romualdez at ng mga kawatan na congressman at mga kasapwat nila sa DPWH, kung ang budget ay hindi pirmahan ni Marcos Jr. bilang Pangulo, baliwala din po ang mangyayari. So, mga kababayan, sabayan yung si Eric ha, ano kanina ang panawagan natin? Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! At kung hindi sila aalis, ito ang sagot ng mga mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Pakinggan natin ngayon ang boses ng isa sa mga grupo ng mga retirees. Naging general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Belisario Simon. Magandang gabi sa inyong lahat. Pati sa yung mga vloggers, pasensya na kayo. Maraming vloggers ang kumukontra sa akin eh. Mas magaling pa siguro sila sa tanan. Yung mga vloggers na dito, pag-uwi ninyo, upload kayo. Huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa kaya. Sino yung lumalaban para sa kaya? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong makapadaang makabayan ngayon. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago.
Simula ng high school ako, kabataan mga bayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulog sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yata walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years. Ganon din ang pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga nababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pagpaayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila inimunay sa atin. Kaya sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ng nangyayari ng ganito ay alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin ako nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila. Kagaya ni Ka Ruben Guevara, namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Ka Ruben ay tumutulong nung siya ay bumalik sa mga pangmalakal, ay nagtrabaho siya sa aking opisina.